Kung hindi man nakinabang sa kickback, masasabi pa rin daw na nagpabaya sa tungkulin ang mga resident auditor na inirekomendang kasuhan kagnay sa pork barrel scam. Dapat daw kasi naging masinsin ang pagsusuri ng auditor sa paggasta ng ahensya ng gobyerno at posibleng kasuhan din ang isang COA commissioner dahil sa pork barrel scam. Balita hatid ni John Consulta. Ang pagsasampa ng kasong plunder, malversation, direct bribery at iba pa ay nakabase sa sinagawang special audit na pinaggamitan ng pork barrel na ginawa ng Commission on Audit. Ngayon, lumalabas na dawit din dito sa sinasabing pork barrel scam ang mismong mga tauhan ng COA. Ayon kay Atty. Levi Baligon, abogado ng mga whistleblower, pinakakasuhan mismo ni Secretary Laila De Lima ang mga resident auditor ng mga dawit na ahensya ng gobyerno. Tatlong agencies yan eh. So maaari kasi na for the period of 2007 to 2009, maaaring mahigit sa isa ang naging resident auditor dyan. May report daw na kasama sila sa nakinabang sa kickback na kinuha mula sa pork barrel ng mga mambabatas. Kung hindi man, papanagutin sila dahil sa kapabayaan. Ang mga resident auditor kasi ng mga tanggapan ang unang sumisilip kung paano ginugol ang budget ng isang ahensya. Ayon sa mga whistleblowers din ay may mga nakakatanggap sa mga resident auditors, no? Kasama sila doon sa 10% na napupunta sa ahensya. Kahit wala silang natatanggap, the fact na pumasa sa kanila yung mga defective na liquidation documents is by itself negligence. Nagtungod lang tauhan ng NBI sa tanggapan ng COA para kumuha ng mga dokumento na magpapalakas sa mga idadagdag na kakasuhan. Pinag-aaralan din kung maaaring makasuhan ang isang COA commissioner na wala umanong ginawa matapos malaman ang irregularidad sa kasagsagan ng pork barrel scam. Ayon kay De Lima, isasampa ang panibagong reklamo para sa second batch ng mga dawit sa pork barrel scam. There is a conspiracy and therefore everyone is culpable. Everyone who is part of the controversy, even if they have varying levels of participation or roles in the whole scheme, we treat them all as co-conspirators because the act of one is the act of all. Hindi pa sinasabi kung sino-sino ang mga sasampa ng reklamo. Pero ayon kay Baligon, kakasuhan ng malversation of public funds kaugnay sa pork barrel scam. Unfortunately, nalaman namin na 4 pala ang namatay na legislators na sana ay makasuhan. So, syempre, dahil patay na sila, hindi na dapat sila isali doon sa makakasuhan. Kaya ang mangyayari ay less than 10 tayo. Inilabas na ng Court of Appeals ang freeze order para sa mga assets ng iba pang sangkot sa pork barrel scam. Noon na dito, iniutos na ng korte ang pag-freeze sa assets ng sinasabing utak ng pork barrel scam na si Janet Napoles. Sabi ni De Lima, sana daw ay may freeze din ang assets ng lahat ng kanila pang kakasuhan. Pag free-freeze ng mga assets, automatic naman yan na rini-refer yan ng NBI sa AMLAC. And the Solicitor General ang nagtatrabaho on that together with AMLAC. So kung meron na silang nakikita, on the basis of their initial inquiries, may nakikita sila na kailangan ipa-freeze, and hinihingi nila yan sa korte, sa Court of Appeals. John Consulta, GMA News.